Everything runs smoothly and more gets accomplished. Kahit nakasawon nga no, at dati unity, no, at dati pa nagmay-mesa, kahit nakasawon nga na smooth, di pa nagtaray, iti trabaho. Bueno, mas marami tayong magagawa, ma-accomplish bilang isang Kristiyano. Amen? Parang bago kayo. Kita ang takpan ng Raksa. Hindi mataktik kita rin. Siguro hindi na matintin natin mayatag. Praise God. So dito makikita natin kung ano to, everything runs smoothly and more gets accomplished. But when there is division and lack of unity, all you have is chaos and confusion. So makikita natin kung ano hindi kakabsat nyo no, at da, hindi pa nagbaybay sa dakon, di maaramitan tayo. Ngam no, at da, iti division, at da, iti confusion. Ken, awan ti maramitan tayo. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, magpakumbaba tayo kung nais ng Diyos. Dahil correct tayo para lalong lalabang ating buhay espiritual. Amen. Amen po ba? Amen? Amen. Mahina ang amen nyo? Amen. Ayan. Para garaduhan na muna po. Amen. Praise God. Amen. Amen. Glory to God. Number one, na makikita natin, hallelujah, number one. Salamat, pinataktil mo. Hanggang kailangan kisaramigan. Okay? 1, 2, 3. Kabasahin natin. Go! The blessings of unity. Makikita natin dito kung ano yung mani-receive natin, maawat tayo, matanggap natin, o mangyayari sa loob ng church, mga kapatid, pag nasa atin ang unity. Sabi niya dito, the blessing of unity, ang pagpapala ng pagkakaisa. There are several blessings and benefits to having unity. Makita tayo na at da hindi resulta na nga maala tayo ito mo at dati ka rin kong sa akin. Okay, amen? So dito, itaas mo. Next. Okay, nabasa ko na yan, okay? So dito, under A, sabi niya dito, the blessings of unity, number 1 ko na dito ay unity attract God's favor and anointing. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Amen? So, kaya na hindi kakapsat, nga ko na nga, blessing, ito na iti anointing. Ito na the church. Ito na the favor of the church. Kan anointing. Madadayaw tayo ang paglulit sa amen. Makita tayo hindi kakapsat nga naawan ni unity, walang favor ng ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. Pero kung ano dito, dati unity, dati favor, kan anointing, nagapukili ang Diyos. Hallelujah, glory to God. I believe when there is unity ko na, the presence and power of the Holy Spirit will be present in operating inside the church. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Praise God. So makita tayo dito yung kakabsat nga ko na nga no at the division to all the church kahit kailanman walang favor ng ating Panginoon Diyos. Kaya kinanta namin kanina yung anong title yung kinanta namin? Di ba alam yung title yun? Hindi Yung nagsusuma mo yung Tagalog. yung Tagalog yung Magkamasahin. Magsama-sama. Ayun na yan. Magkamahal-mahal. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Pag-isahin mo. Okay? So, ang unang, nga ko na rin tayo nga, the blessings of unity, number 1, unity attracts God's favor. Hallelujah. And anointing. And then, pangalawa ako na rin ito ay, hallelujah. Or, bago tayo pupunta dito, ako na will open the doors and opportunities for our church that walk in unity.
Kahit nakasawa nga at dati pa nagmay-may sa tayo ado digiti oportunidad na ito nila. Tatandaan natin yan. If there is unity na nandiyan, napakaraming open doors na opportunity na ipagkalog ng Diyos para sa atin. Palakpakan tayo maniya po. Okay? So I believe when there is unity, the presence and power of the Holy Spirit will be present and operating. It also says that God commands His blessing where there is unity. The Holy Spirit come down on the day of Pentecost when believers were in one mind and accord. Saan natin matatagpuan yan? Acts chapter 2, verse 1 to 4. Ano ang ginawa ng mga adalan noon? Diba naman na yung upper room? One mind, one accord, and then in mind, the Holy Spirit. If there is unity, ada di mana kabalik ako. Amen. Palakpakan tayo mga matay na So, yan ang napakahalaga na ipinapakita ng ating Panginoon Diyos kung yung unity. Kahit nasaw niya, ipapakita di apo ka na tayo, naging maaramidan di unity kanya tayo. Ngano ada di unity, muna pa nagmaymay sa, ada naging favor di apo kanya tayo, ada naging anointing to, nagta-iglesia. Ngahan pa nga nagbago, hindi pa nagbago yan. Kung nangyari noon ng revival sa loob ng church, yan ang nais ng Diyos na man-restore ngayon sa mga churches. Amen? Ano ti mayo awanen sa balitayan ti revival ti tao data? Marami nang nawawala dahil ibang revival na ang desire ng mga tao. Makamundong desire, makamundong revival ang nais nila. Pero, nais ng Diyos na ibalik natin yung tunay na revival na galing sa Diyos. Amen. Hallelujah, amen? Kung minsan nawawala tayo, kung minsan lumalayo tayo sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, pero nais niyang ipakita kung gaano kakahalaga sa harapan ng ating Panginoon Diyos, yung unity na sinasabi niya dito, kasali ka doon para marami tayong ma-accomplish sa loob ng Diyos o gawain ng ating Panginoon Diyos. Awan ko mati mang isinsira, di bagbagi na ka na tayo, pero kurang hindi ka na kayo din na minsan, ngayon part tayo kung ano bagbagi tayo, akas maysa, abagi ni Kristo, para tayo, di apo glory to God. Amen. Hallelujah! So yun ang unang, glory to God, unity, attracts God's favor and anointing. Letter B, kurang nagyay, unity leads to greater productivity. Amen po ba, amen? Amen. Hallelujah! Nakuha lang to, unity leads to greater productivity. Kasi natin pa na-explain tayo yung productivity. Productivity, productive. So kaya nasawan, kaya ti Apo, nananayo ko nga, katrumang ay, wuno, manay na yun. Wuno, agbalin tayo pa'y, nga, nabunga ko nga. Dahil nalawak na kahit nasa. Amen? Nanawan tayo, unity ko na nadyay, naglabayan tayo kanina, at dati productivity tayo, at dati panagrang ay tayo. Wala, di ba? Kaya nais ng Diyos na nakita natin kung gaano kahalaga ang unity para yung productivity individually at sa loob ng church ay makakamit natin maladayaw dapo future. Amen? Amen po ba? Amen. Nakapoy na amen nyo, mabising kayo. Huwag kayong madalagan, huwag kayong mag-alala. Nakaluto na ni Pastor Anthony Tipakbet, Ilocano. Hallelujah, glory to God. Wala na kayong iisipin dyan. Ready na lahat. Parang hindi kayo masaya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, glory to God. So, doon sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9. Okay, basahin natin. Ecclesiastes chapter 4, verse 9. Okay, basahin natin. 1, 2, 3, go! Dalawa ay mahihigit kaysa isa, sapagkat sila ay may mabuting kagantihan sa kanilang gawa.
Amen? Tama. Dalawa ay maigi kay sa isa. Two is better than one. Yeah. Two is better than one. Kaya, da kayo may sabay lang, halimbawa, kailangan ka na ng yung asawa na yun, wala. Amen, amen? Dalawa ay maigi kay sa isa sapagkat sila ay may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Kagantilan. Sa Bali version na rin. Kagantilan. Sa kaya mga asawa niya, dakdakkel ti maaragitan, sharing, tinuwag ito. Amen, amen po, amen? So makita natin mga kapatid na napakahalaga. Hindi mo kayang mag-isa ang isang trabaho kung wala kang kasama. Pero pag may kasama ka, madali lang buhat. May backup. With inspiration. Kaya mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, di ka nag-iisa. Sabihin mo sa katabi mo. Amen, hallelujah, glory to God. Amen? Okay, so more can accomplish when we work together than working separately. Okay? So makikita natin doon sa Old Testament, sino na yung nagbalik na leader na si Brad Ijay Ayan Tewol de Jericho? Sino yun? Bible quiz. Sino yung leader nila sa Old Testament na pumasok sa Jericho? Amen, Joshua. Sabihin mo sa katabi mo, Joshua. Joshua. Amen? Makita tayo nito na naging matagumpay ang pagresto nila ng Jericho dahil may pagkakaisa sila. May kanya-kanyang trabaho. Ada para tambor, ada para kanta, ada para pukaw, para tangguyog. Naging success na nakuha nila ang Jericho. Narbati wall to Jericho dahil sa pagkakaisa. Amen? Kung may plano kayo o mission sa loob ng church, pag isa lang ang gumagalaw, walang mangyayari. Kaya nung Sunday natutuwa ako, sabi nila ang mag-uugas daw, yung mga leader. Iba yung schedule. Kaya sabi sa ako, yan talaga, may pagkakaisa, may unity. Kahit leader sila, ibig sabihin, sila ang model. Talapakan natin yung mga leader. Ang mga leader na, busi-busi na. Pero, ginagawa nila, ang part nila as a leader. Sino ti, para ikaw ti camera ka na kayo pwede tayo. Ayun Sino ang kitchen? Sino ang asa? Ibig sabihin, there is a unity. Glory to God. Palapakan natin ang atin. Amen? Di ba nakakatuwa? So makita tayo mga kalanatoy, the wall of Jericho. Okay? The wall of Jericho, their collective action, moving as one, nadubli. So kahit nakasawan ng collective, ibig sabihin, kinolektada na dyan, may sangan, pagkakaisa, pero naduma-duma di trabaho da, collective action, ibig sabihin, lahat sila ay gumalaw. Hindi lang isa ang gumalaw, kundi lahat sila ay gumalaw. And then, para na to, glory to God, praise God, moving as one. Halimbawa ni Pastor Aliyah, handa kayat nga ito din yung part na as, hindi kayat na, yung collective kayat na nasaon. Handa kayat nga yung pag-ibagbagi na, yung unity. Awan.
Mura no at natin talent mo, naglain ka. Nga mahalo mo at ngayon, hindi mo naman iyang bagyan. Ibig sabihin, hindi ka nag-ikwisa. Sabay-sabay silang gumalaw, kaya nagtulungan sila. Para tayo ang tabi mo. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah! Kaya sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na ngayon. Isa ba? 1, 2, 3, go! Galaw-galaw na. Galaw-galaw na Okay? tayo. So makikita natin na kay Jericho at the collective and then moving as one. Number 2, na makikita natin, Lord to betas mo. Jericho, and then, when Jesus sent out the disciples, He sent them out by two. Two by two. By twos. By twos. Gusto nga kung muna kinibakit ka, nung muna nagkatawa kami nga kaya mapanmatid yung ang mission mo para nag-evangelize. Yun ang ano ko, yun ang prayer ko. Kailan kaya kami lagi magkasama. Yung misis ko, napupunta sa Bible study. Kaya natutuwa ako kay Pastora Mary Grace. Sa wakas, nagsama sila ngayon dito. Napalampakan natin sila. Ito, hindi pa sablog ito, Pastor. Pastor Arwin, pero nasundan niyo yung kalooban ng ating Panginoon Diyos para magsama kayo sa isang para sa ministry. Right? Amen? Hallelujah! So, by 2 ko na yan. There is strength in numbers. 2 is better than 1. 3 is better than 1. O, than 2, and so on. Magkaya tayo dyan. Praise God. Walang tao o Kristiyano na pasaway. Walang Kristiyano na laging nagpapabuhat. Alam mo yung nagpapabuhat? Nagpapaubanga ka na yun. So ako na ni Apostol Pablo, pagpanawan yun. Ibig sabihin, noon kayo ay tinuturuan sana, napakatagal na kayo na sana ang magturo sa iba. Glory to God. So sa umagang ito, makita natin yung power of unity. Glory to God. Amen? So dito, unity leads to greater productivity. The Jericho, si Jesus Christ, ginawa niya na ang mga disciple ay 2 by 2. Glory to God. 2 by 2 ah. By 2s. Para tayo kamo. Amen? Hallelujah. And then, Leviticus chapter 26 verse 7 to 8. 26 verse 7 to 8. Sabi niya dito, okay, basahin natin. Para ganahan ako. 1, 2, 3, go! At hahabulin ninyo ang mga kaaway at mga gubuwal sa harap ninyo sa tapat. At 5 sa inyo ay hahabol sa 100. At ang 100 sa inyo ay hahabol sa 10,000. At ang inyong mga kaaway ay magbubuwal sa tapak sa harap ninyo. Amen. So, ibig sabihin, pag may pagkakaisa, lahat ng uri ng problema, malalabanan natin kasi hindi ka nag-iisa kundi lahat tayo ay damay-damay po rin. Glory to God. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Okay, pangatlo, letter C. Ano yung pangalawa? Pangalawa, unity leads to greater productivity. And then letter C, basahin natin. 1, 2, 3, go! Unity leads to sustainability. Sustainability. Sustain. Hindi stability. Sustainability. Sustainability. Pasensya ko sa ramo ka ng talaga. Okay? Nagkamali lang siguro mga stability. Sustainability. Sustain.
Amen? So, makikita natin na unity leads to sustainability. Kahit nakasaon yung pagpapanatili. Actually na sustainability. Masustain. Dahil pa nagtali na. Mali siguro yun na itan. Okay? Ayan. Unity leads to sustainability. Kahit nakasaon dahil pa nagtali na. Masustain. Amen po ba? Mali ba yung grammar? Okay. Amen. Yan kasi yung original. Okay. Hallelujah, glory to God. So makikita natin na masustain. Glory to God. At dati panagtalinad ko na a house divided cannot stand. Tatandaan natin yan. So kinakailangan na at ako mali para nakasustain the unity. I mean, kahit kung asawan nga, the unity, iso di mangidalan na dyan, panagtalinad tayo. Masustain na dyan, panagtalinad tayo at sabi. Nagigits pa natin, amen? Pag walang unity, siyempre ang panagtalinad. Pero, pag may unity, masustain ang ating pananampalataya sa Diyos. Glory to God. Hallelujah. Hindi mabubuhal yan. Okay? Pangalawa, number 1, the blessing of unity, and then pangalawa, the hindrances to unity. Kailangan tayo matataling ng hindrances to unity o pagkakaisa. Ibig sabihin, kahit gusto mong makiisa, pero may mga hindrances pa rin. May mga hadlang pa rin. Para hindi ka makiisa, may mga hadlang na ginagawa din ng kaaway. Tama? Number 1. The hindrances to unity number 1, sabi niya dito. Hello. Okay, basahin natin. Unforgiveness. Sabihin natin unforgiveness. Ano yung Tagalog ng unforgiveness? Hindi marunong magpatawad. Hindi marunong magpatawad. Hindi marunong magpatawad. Sabihin mo sa katabi mo, Magpatawad. hindi marunong magpatawad. Tumawar. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yan. Lakasan mo. Hindi ako yan. Hindi ako. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. So dito makikita natin the unwillingness to forgive someone who has wrong. You hinders unity. Kahit nakasawa nga na, hindi pa nagpatawad tayo. Awat dito. Napakaliit na bagay. Hindi mo ka mapatawad. Napakaliit na bagay. Malaki. Pinapalaki. Imbes na kausapin mo siya, sa bagay wala dito, dinadaan mo pa sa Facebook. Kung nakautang sa'yo, naniningil ka sa Facebook. Wala dito yan, amen! Amen! Kasi ibig sabihin, wala dito yan. Wala tayo tapos sa Amen? Amen? Hallelujah! The unwillingness to forgive someone who has wronged you. Diba? Napakabigat kung ano natin. Kahit nasa una, kahit gusto mong makipag-isa, gusto mong makiisa sa gawain ng ating Panginoon Diyos, pero yung unforgiving spirit, hindi ka magpatawad. Useless. Napakahirap. Praise God. So naniniwala ako na wala dito yan. Awan dito yung kanyayo. Marideo te ako. Isang palakpak pa para sa ating Panginoon. Okay? Doon sa Ephesians chapter 4 verse 31-32. Basahin natin para di ba rin na ubing kayo di oras. Alas 11 lang. Okay? Basahin natin. 1, 2, 3, go! Ang lahat ng kabaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala.
So sabi niya dito, At mamaganda. ang lahat ng kapalitan. Kapag pareha natin din siya. Bitterness. Lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit Halitan. at kadaldalan. Halitan. Punta kayo nga babae, kadaldal kayo kami. Marites. At pagkilibak. Paglilibak. Parang silungaling. Ang aalis nawa sa inyo, pati ang lahat ng Pag-ulbod. Sinungaling. Oh, Diyos ko, patawarin kayo. Sinungaling. Parang iba naman yung boat. Hindi Ang nakalangin, Deny. maling akala. Ay, well, parang deny. Yun ang right term natin. Maling Oo, akala. parang ulbod na rin. Pagsagsagan Oo, i-deny ka mo. ako na yung ilungan. Oo, tinaramid mo. Hindi na yung tinaramid na madi. Tama ba? Ako naman dati yung pinag-uusapan Hindi, nila. Ako naman dati yung pinag-uusapan nila. Akala mo lang yun. Maling akala. Okay? Praise God! At magagandang loob kayo sa isa't isa sa mga mahabagin. Mahabagin na mga patawaran kayo sa isa't isa. Pagpatawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos ni kay Kristo. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Okay? So, unforgiveness, and then, pangalawa, hindrances to unity. Number 1, unforgiveness, and then, pangalawa, bitterness. Kapaitan. Bitterness. Binasa na natin kanina. Unforgiveness. Kapag unforgiveness, iso timang ituron in bitterness. Unforgiveness, yan ang magtutulak ng bitterness. Naiingit ka. Okay? Basahin natin. 1, 2, 3, go! Lakasin nyo! Dahil nakikita ko ingit na ingit ka at bilanggo ng kasalanan. Ulitin natin, lakasan natin. 1, 2, 3, go! Dahil nakikita ko ingit na ingit ka at bilanggo ng kasalanan. Pakawalan ka tayo na po, Diyos. Ingit na ingit ka.